forum sa araw nito, bagaman ewan ko, yung mga politicians na ito sa paligid natin, may mga press call, pero mahalaga na buksan natin ang mga isyong napapanahon at nangyayari at malamang magresulta sa hindi magagandang pangyayari. Sa ngalan pa rin ng pamunuan ng ProMedia News Forum at ating pagpapasalamat sa Quezon City Sports Club sa panguna ni Ginoong Tony Chua, of course ang ating mga kapatid si Lily Reyes ng Remate, sa mga titik si Lay, dahil people's palita din yan eh. Ewan ko ba? Si Danny Cruz ng DXL Taliba, meron din ang ating kasama sa people's palita, ang photo natin. Si Leo, Soji, NN, magandang moment sa natin sila. Okay, paparating ko yung mga kapatid natin at natapusin lang daw yung press con, pero hindi pwede pagtagalin dahil may malakalakad pa ang ating panohin. At maraming salamat sa ating kasama at isa sa mga respetadong oposisyon, sabi nga. Sa Kamara de Representante, magandang umaga po, Congressman Nery Palmenares. Maraming salamat po. At alaman na itong spokesperson. Ewan ko sa Alili. Baka pagkatapos ito, promoted na naman. Pangalawang spokesperson ng National Capital Region Police Office, si Police Chief Inspector Kim Molitas. Magandang po. Tuloy po sa lahat po ng nandito ngayon. Okay, maraming salamat. At kasi dito, for your ano po, sa mga guests namin, walang opisyan talaga dito, basta magkarapat ito rin lahat. Unahin natin siguro yung sa Kamara de Representante kung bakit sa kabila ng pangako, ng panahon ng kampanya ng 2010, sinasabing pangunahin na ilulunsad at isa sa batas ng nakaupang administrasyon na yun ay tungkol doon sa Freedom of Information Bill. Ayan, bigyan ko si Lily. Hindi pa naman kung anong estratehiya nangyari. At tila sinadya na hindi maipasa ang panukalang batas na ito. Unahin natin ang Freedom of Information. Ang sagot kasi ng mga nasa likod ng mga political leaders natin, huwag nyo ipasa yan dahil sa inyo, babagsak yan. Yun ang takot nila. Sila mga politiko, sila nasa pamalaan. Ngayon, dinamit lang natin, bakit, ano ang dahilan? Totoo bang ito'y pinigil, sinadyang hindi ipasa? Bakit po, Congressman Nery Palmenares? Actually, yun ang isa sa pinakamalaking frustration ng supporters at advocates ng FOI. The failure of President Aquino to certify the bill urgent, or at the very least support the bill, means na the angmatwid niya is no longer credible. No anti-corruption drive will be credible if you have double standards. Pinangako mo nung panahon ni Arroyo, lahat ng dokumento ni Arroyo, freedom of information. Ngayong nakaupo ka na, wala ng freedom of information. Walang credible anti-corruption drive if you're going to do that. Because an anti-corruption drive should not care whether the official involved is an Arroyo official or an Aquino official. Pinigil ba? Well, sa amin, Stonewall sa komite ni Congressman Ibardone, whether or not pinigil siya, hindi na natin malaman. Pero si Congressman Ibardone, will follow Malacanang's orders. Pag sinabi ng Malacanang na i-hear mo na yan, i-hear yan ni Congressman Ibardone. As he was loyal to Arroyo noon, he will be loyal to Aquino ngayon. So, para sa amin, this spells the end of any credibility towards anti-corruption drive ni President Aquino because of his 360-degree turn around from support sa FOID.
Okay, sa ganitong pong paraan, sinasabi na po kasi ni Congressman Eduardo, last week pa na i-certify man na agent ito, wala na rin mangyayari. Dahil daw po nung in-schedule nila, the other week, wala naman daw quorum at napakaraming dahilan pa. Yung reaction to this Eduardo's statements. Magkasama yan kung i-certify na urgent ng Presidente, lahat ng aliado ng Presidente sa House aaten. Parang insulto yan sa Presidente, certify urgent, hindi ka aaten. So magkaakibat yan. Kaya yung statement ni Congressman Evardone, na kahit i-certify, wala kasi quorum, that is the worst defense. Kasi parang sinasabi niya, ang lahat ng congressman yan, walang very irresponsible congressman. Parang gano'n ang sinasabi mo. So, hindi there was really no enthusiasm at all on the part of Malacanang, on the part of the House leadership, and on the part of the committee leadership. So, I guess now that it's Tuesday, walang certification, and maybe there will still be no quorum. So, I guess, kami naman sa bayan muna, never say die kami normally pero this time around, we have to say na siguro that the FOIB has to fight another battle next Congress. Sir, dati po ang mga leaders of the House of Representatives, even without certification of urgency from the President, when they feel that a bill is really that important, they themselves order ang Sergeant at Arms na sunduin kung kinakailangan sunduin o ipatawag ito by force. Pero bakit ngayon mukhang tahimik ang liderato? Yes, actually, dapat talaga ang Kongreso should make our own actions independent of the will or the whim of the President. Kaya for a long period of time during the deliberations, pinupush namin sa bayan ko na kami ni Congressman Teddy Casino kasi are co-authors of the bill. So, pinupush namin yung House leadership. House leadership kasi naramdaman na namin yung lack of enthusiasm sa part ng Malacanang. Pero nung later on, nung talagang hindi rin gumalaw yung House leadership, we were forced to tell Malacanang, you tell your allies, kasi kung gusto rin naman Malacanang madali whether it's impeachment or sin tax or RHP, kakayanin naman yan so, lalo pa itong FOI, mas marami ang oposisyon sa RHP kaysa sa FOI. So, sa loob ng Kongreso, mas ano siya hindi siya outside kasi Congress. Wala talagang nagdidemand na major part ng population na huwag ipasahin the reverse ang sa labas. Unlike sa RHB, na talagang may pumuputol na Catholic. Ito wala So, dapat mas madali ang pasal nito kaysa sa RHB, pero hindi So, ang analysis talaga namin yan, Malacanang really wanted to be sure that the FOIB will not pass. So, legitimate na yun yung perception na kaya yun pa sa ito dahil alam ng those in power na sa sandali maging batas ito sa kanila tatama dahil batay yun sa mga nagdabasa balita ng Commission ng Audit mismo, mas malalang korupsyon na yun na 100% kaysa ng administrasyon. Definitely. Only people who are not transparent and who want to make sure that contracts and, and other policy decision papers are not accessed by the people and the media, yun talagang dahilan nun. Anong ginaiba natin sa Uganda? Bakit ang Uganda mayroong FOI? Anong ginaiba natin sa Slovakia? Sa